Good morning! Another day, another mini vlog. Ngayong araw nga ay araw ng linggo. Dahil first week of the month nga ngayon, kaya naman sponsor ang Couples for Christ sa ating parokya. Kaya alam nyo na mga mare, magsisimba ang kulengkang. Bago nga ang lahat ay igagaya ko muna ang mga junakis ko. Pero sa kabila nga ng pagkakaya ko sa junakis kong ito ay nag-away pa kami mag-ina. Aba naman. Sabi ko naman sa inyo mga mare, sa panahon ngayon, anak na natin ang nasusunod, hindi na tayo. Dito nga ay habang sinusuotan ko siya ng pantalon ay tuwang-tuwa pa siya, pero hintayin nyo lang mga mare, maya-maya ay mag-aaway na kami. Tatapatos. Tatapatos. Bawo, Jacob! Daw, kaya ama, ate. Dito nga mga mare ay huhubaran ko na siya at damit na may isusuot ko. Ayoko yan. Bakit tayo mo? Ay, maganda ta! Ay! Halika na, bebe. Ba't tayo mo kaganda-ganda na ito? Diyos mio, pinlansya ko pa yan. Para magkamukha kay ni ate. O, politikan niya. Anak, kari talaga ipang simba. Kalilitan mo na ta. Kahit nga anong gawin kong panunuyo sa junakis ko, talagang ayaw niyang isuot yung polo. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya at ngayon nga lang siya nagdiwara sa ganitong damit. Dati-dati naman mga mare, kahit anong ipasuot ko sa kanya, isinusuot. Napakadiwara nga naman talaga. Ang kinaiinis ko nga mga mare ay yung nakikita niyang pinaplansya ko kanina, yung damit na to, ay hinayaan niya pa akong plansyahin ko manong sinabi na kanina pa na ayaw niya nang isuot. O di sana hindi ko na pinlansya, hindi ba? Talaga namang magkaanak ka nga ng 10 ganito. Apan naman. At dahil trip ko nga itong ipasuot sa kanya, tinry kong kumuha ng sandong puti. Para nang sa ganon ay baka iniisip niya nga ay pambabae ito, hindi naman. Pero nakita nyo naman na nung sando nga yung isusuot ko sa kanya, gusto niya naman. Kaya talagang hindi ko alam kung anong dahilan niya, bakit ayaw niya isuot yung polong black na yun. Tinry ko nga uling ipasuot nung nasandohan ko na siya, talagang kahit anong pilit ko, talagang ayaw. Minsan pa nga lang niyang naisusuot itong polo na to, hindi ko nga alam kung bakit ngayon ay ayaw niya nang isuot dahil nung una naman pinasuot ko sa kanya ito pumayag naman siya. Pero ngayon nga ay narealize ko na baka nga kulay itim yung kulay niya kaya ayaw nga isuot ng junakis ko. Naintindihan ko naman siya doon at hindi naman nga magandang nagpapasuot ng black sa bata. Nagdahilan pa ang kulengkang. Ayaw pang aminin na matiwara talaga ang junakis. May nagawa ba ang kulengkang? De wala. Ang anak nga naman talaga ang nasusunod. Sa kadiwaraan nga ng junakis ko na ito, wala nga rin tayo nagagawa minsan. Konting panahon na lang talaga ay siya na rin ang magbibihi sa sarili niya. Dahil yun nga panganay ko ay siya na yung namimili ng susuotin niya. Dahil pag nga tayo ang namili at nasunod sa mga susuotin nila, talaga na mga alis sila ng mga nakasimangot. Hindi pa mga mare. Pagkatapos nga ng diwaraan namin mag-ina, sa wakas nga ay kami nakaalis na ng bahay. Kami nga ngayon ay papunta na sa simbahan. Medyo nagmamadali nga kami sa mga oras na to dahil nalipat nga yung site ng sinisimbahan namin ng mga nakakaraan. At dahil meron niyang panibagong itinatayo na simbahan dahil medyo may kalayuan nga siya kumpara sa sinisimbahan namin nung nakaraan. Pero okay lang naman kung mas malayo ito. Dahil bago nga lang itong simbahan na to kaya naman hindi pa siya tapos. Pero kahit hindi pa nga siya tapos ay malayo pa lang kitang-kita mo na napakaganda niya. Grabe, napakalamig-lamig talaga ng hangin sa lugar na ito. Dahil kamo puro bukid pa nga yung katabi niyang lugar talaga namang napaka-open-open ng lugar na to. At dahil wala pa nga sara yung mga gilid ng simbahan kaya naman kahit walang electric fan ay talaga namang napakalamig. At pagdating nga namin dito ay nag-uumpisa na yung misa. Medyo na late nga kami ng kaunti. Dahil parang ngayon nga yung first time na magpapamisa si Father dito ng linggo ay talaga namang napakaraming nagsimba. At sa luwang nga ng simbahan na ito halos mapuno nga ng tao kaya naman karamihan nga sa amin ay nakatayo na lang. Gaya nga ng sabi ko kanina ay hindi pa nga tapos itong simbahan na to kaya wala pa mga upuan na maayos na nakalagay dito. Nang matapos nga yung misa ay tiningnan ko nga itong galing daw sa Manila na Royal Bells. In-announce nga ni Father kanina na ganito nga rin daw yung ilalagay na bell sa taas ng simbahan na to. In-announce nga rin ni Father na may kamahalan nga raw ang Royal Bell na to. Kaya naman pwede nga raw naming hipuin, wag lang yung nasa ilalim niyang bilog at baka mag-isip daw kami ng hindi maganda. Aba naman si Father may pagka-joker.
Sulit naman nga raw ang presyo nito pag narinig mo ng bumabatingting dahil ang lakas nga raw ng batingting nito ay abot hanggang Silex. Sabi ko nga sa presyo niya ay dapat abot na hanggang Manila yung tunog. Sama-sama nga natin pakinggan yung tunog ng bell na ito. God bless all!